Hell yeah! Oy! Subscribers, Hilakbot Stories na naman ngayong gabing ito. Anyway, 3 kwento po ng ating mga legit at solid na subscribers po ang ating pagkikwentuhan na naman. Sina Diz, Kaloy at si Jenjen na naman sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa nilipatan nilang bahay sa Camarines Sur. Pero mamaya panghuli na po natin ang kwento ni Jenjen. Umpisahan muna natin sa kwento ni Diz at ni Kaloy. Here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So as promised, Sir Red, sabi niya, eto na naman at nag-send ulit ako sa inyo ng story at this time, my boyfriend's story naman po ito. Kung hindi ako nagkakamali, isa po yung kwento ko sa i-feature ninyo sa SHS episode 106. Tagal na, no? Anyway, eto na. Nung bata pa po yung boyfriend ko at yung mga kuya niya, sabi niya sa akin ay talagang hindi na iba sa kanya yung makakita ng mga kaluluwang ligaw. Silang 3 po kasi talaga ay biniyayaan ng third eye at minsan na po nilang sinishare sa amin ang mga nakakatakot po nilang nakikita. Nakatira sila sa inuupahan ng lola nila na siyang nag-aaruga daw po sa kanila noon. Isa po itong malaking lumang bahay. Actually nakita ko na po itong bahay na ito recently dahil malapit lamang po iyon sa lugar namin ngayon. Unang kita mo pa lang talaga sa bahay na iyon na yari sa kahoy. Bukod sa sobrang luma na at nangingitim na yung ibang parte ng bahay, matatakot kang talaga at mistulang haunted house yung itsura. Ang sabi ng boyfriend ko, minsan nang sila daw po'y matulog na 3 magkakapatid sa kwarto nila, nagigising sila bigla ng madaling araw dahil nakikita daw po o may nakikita si boyfriend noon na may katabi yung 2 niyang kapatid. Itong babae daw po na nakikita niya ay tumatabi sa 2 niyang kapatid at nasa sahig lang. Akala nga daw po niya yung mama nila or yung lola daw po nila ito. Pero hindi naman daw talaga nakakatakot yung itsura. So ang ginagawa na lamang daw ni boyfriend noon, nung panahong yun, ginigising niya ang kanyang kuya na siyang katabi niya at tinuturo yung nakikita niya. At ang tugon naman daw ng nakatatandang kapatid niya ay hayaan na lamang or wag na lamang daw pagtuunan ng pansin ang nakikita. Kadalasan daw talaga is naririnig nila yung mga gamit din sa kusina na nagsisipaghulugan. At as in may para daw po talagang tao na pasadyang itinatapon o inihahagis ang mga kubyertos at maging ang kanilang mga kaldero doon. Pagsisilipin naman daw po nila ay wala namang kahit sinong naroroon at maging yung mga gamit na akala nila'y nagsisihulugan ay wala naman at nakaayos daw talaga. Maririnig na lamang din daw nila minsan si lola nila na nagwiwikang, "Huwag niyo kaming takutin, hindi kami takot sa inyo. Wala kaming ginagawa sa inyong masama." So akala po nila ay madadaan sa ganong klaseng mga pakiusap ng kanilang lola itong mga nagpaparamdam sa bahay na yun. Ang buong akala nila'y hanggang doon lamang yun. Pero dumating ang isang gabi at nagising daw ang lola nila at napasigaw daw ito ng napakalakas kung kaya't nagising silang lahat. Nagtataka daw yung lola nila dahil yung pangalawang kapatid niya ay tulog na natagpuan ng lola nila sa gilid ng hagdan. Konti na lamang daw talaga't mahuhulog na ito. Ang labis na ipinagtataka nila ay kung bakit naroroon na daw yung kapatid nilang isa, ang huling alam daw po nila ay katabi lamang nila ito. At yun yung huling beses nila sa bahay na yun.
Saka ko na lamang pong ikikwento Sir Red yung susunod at yung kaputol nito at by this time ay kwento na po ito ng aking boyfriend nung siya na ay nagbibinata. Maraming salamat po at sana'y ma-feature ang kwento naming ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Ito po si Diz. At opo, natatandaan ko na feature at alam ko na isama na rin sa isang regular episode yung kanyang unang ibinahagi na kwento. Sa sobrang dami kasi ng mga na-narrate na po natin na ikwento sa inyo, hindi ko lang matandaan specifically kung ano yung naging title, kung saan isinama yung kwento niya. But anyway, ang alam ko, magpo-purchase na si Diz ng kape ni Lola Trinidad. Nako naman, tikman nyo na po sa pagkakataon na nire-record po namin ito. Ang available na alam kong flavor na bagong pinalabas po ngayon ng kape ni Lola Trinidad ay yung vanilla at yung coconut caramel. So tikman nyo na rin po dahil limited stocks lamang po ito. At dapat matikman muna bago po matikman ng iba at ma-check out muna bago ma-check out ng iba. HTV merch lamang po sa Shopee. Like and follow ang Facebook page ng Hilakbot Pinoy Horror Stories. At syempre, ganun na rin yung kape ni Lola Trinidad para sa direct link ng ating HTV merch sa Shopee. Maraming salamat sa mga recent purchases at ganoon na rin kung meron man tayo mga channel members na maging po sa HTV merch talagang sinusundan nila tayo. Thank you! But anyway, eto na ang ating ikalawang kwento mula naman po kay Kaloy. Ipinadala sa pamamagitan ng email sindakstories2008@gmail.com. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Alam mo, Sir Red, sabi niya, hindi naman talaga ako naniniwala sa pamahiin hanggang sa ma-experience ko ito sa aking lola. Year 2010, first week ito ng June. Bandang 12 to 1 a.m. na po ito. Kauuwi ko lamang sa lamay ng aking lola. Tama ka po, Sir Red. Namatay po ang aking lola at sa mga oras na iyon ay pinili ko munang magpahinga sa amin upang bumawi ng lakas dahil pagdating ng hapon ay siya naman pong nakatakdang paglilibing sa aking lola. So pag uwi ko sa amin ay talagang inaantok na ako habang nakahiga ako sa lapag ay nagsapin pa nga po ako ng kumot. Hindi po ako mapakali sa aking hinihigaan. Dahil nung sandaling iyon din po, sa bintana namin ay nasisinagan din po ng liwanag galing sa labas. Bago po kasi kami matulog, pinapatay din po namin yung ilaw namin sa bahay at yung labas lang, so sa labas lang ay iniiwan daw pong bukas ang kanilang ilawan. So kahit inaantok ako, doon nga talaga, Sir Red, ay malinaw kong nakita ang isang anino at nakatayo siya sa aming bintana. Yung form po niya ay parang ganun sa mga ID picture. Ulo hanggang balikat lamang ang nakikita ko. Kitang kita ko po at hindi ako pwedeng magkamali na si Lola po. Bulto ng kanyang anino ang nakikita ko. Maikli yung buhok hanggang balikat at yung taas din po niya ay ganun na ganun kay Lola. Sa ilang segundo ay hindi ko siya pinansin dahil akala ko ay ibang imahe lang. Pero habang tinatagalan ko yung pagkakatitig sa anino at wala akong ginagawa or hindi man lang gumagalaw sa aking kinahihigaan, doon ko po talaga nausisa na talagang si Lola ang naroroon. Pero hindi rin po nagtagal na wala din po siya. So mag-iisang minuto na po ang lumipas noon, Sir Red. Saka ako nagtakip o nagtalukbong ng kumot at nagdasal. Sinabi ko sa sarili ko na sana ay umalis na ang aking lola. Pagkatapos kong gawin iyon, dahan-dahan na pumuli ako na tumingin sa bintana at
nilaksan ko lang talaga po ang aking loob. Huminga ako ng malalim at dun nga'y hindi na nagbalik yung anino. Hindi na rin po ako nagdalawang isip na tumayo sa higaan at lumabas para pumunta sa aking mga tito na naroroon sa lamay at kwento ko sa kanila ang nangyari. Nagulat ako dahil ngumiti sila sa akin at sinabing wag daw akong matatakot dahil maaaring nagpapaalam lamang sa akin si Lola. Alam mo Sir Red, bago kasi mamatay ang aking lola na iyon, ay pinatawag kami. Kumbaga alam na kasi niya ang kanyang kahahantungan. Yun nga lang, pagdating namin, wala na po siya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo Kaloy. Medyo maikli pero naroroon yung pinakakwento niya. Sabi ko sa inyo guys, kapag mag-i-email din kayo, pwede rin naman pong ganito lang kaiksi. Basta wag nyo nang masyadong paligoy-liguyin. Importante makuha natin agad yung gusto ninyong ikwento. Or pwede rin naman po katulad din ng ilan sa mga HTV Positive listeners natin na nag-VVM. Hanap lang po kami ng talagang perfect na magandang episode kung saan natin pwede pong ilagay yung mga VM. Kasi may mga VM po tayo natatanggap at yung iba talaga ay halos hindi pa natin na i-play, na isasama sa mga episode. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo nung na-Halloween nung 2022, di ba yun yung pinakala, sabi ko sa inyo. Ito po kasi may marami din po nag-send, marami pa rin din po yung mga padala ng kanilang entry sa ating sindakstories2008@gmail.com. Kaya yun, naipon ulit natin, and then noong 2023 wala tayong Halloween special na may mga VM, so nag-expect sila. So lagay na lang natin sa isang episode either sa podcast or dito po. But anyway, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo pong i-record ang inyong mga kwento. Kahit maikli lang po siya, basta importante, yung boses ay mangingibabaw, boses po ninyo. Walang background noises na talagang sasapaw dun sa pagkikwento ninyo. At saka wag naman po kayo mag-record sana sa CR kasi nag-i-echo at hindi po matanggal yung echo kasi sayang naman. Baka pag nilinisan lalo, lulubog na yung inyong boses at hindi na po magandang pakinggan. So sana ay parang natural lang na nasa loob lang ng kwarto ninyo, tahimik na yung buong bahay. Clear na clear yung pagkaka-deliver, kahit po gumawa kayo ng script para binabasa at ninanarrate nyo lang, binabasa nyo po para sa amin. For once, ako naman yung magiging listener ninyo sa lahat ng mga audio narrations at yung mga voice messages na entries ninyo. So once again, kapit lang po sa matigas para sa mga nagsasubmit ng kanilang mga VM. Meron pong isang episode tayo na talagang i-feature natin yung karamihan sa mga yan. Anyway, balikan natin yung kwento po dito ni Kaloy at ito nga yung sinasabi natin na isa sa mga pinakamabigat, alam mo sa pinakamabigat talaga na bahagi ng buhay ng isang tao syempre ay yung alam mo na the end is near tapos hindi ka pa nakapagpaalam sa lahat. Alam mo yun, sigurado naman nagigets ninyo yung pinupunto natin dito, yung pinupunto ng inyong lingkod. Kasi for how many times meron na rin tayong mga friends, may mga kamag-anak din po tayo na ganito. Siyempre hindi naman po natin mapipili yung oras ng kamatayan ng isang tao. Talagang totoo na kapag oras mo na. Kung hindi pa talaga, di ba? Talagang kahit anumang talon mo dyan sa building o kaya naman kung ano pa man mangyaring hindi maganda, kung hindi ka pa kukunin. But anyway, lalong kung ikaw naman, matanda ka na, di ba? What it's like kaya kung paano kung naging matanda ka na, nakaratay ka na lang. Tapos alam mo na kasi na doon at doon din naman tayo pupunta. At yun naman na talaga yung kinahahantungan natin. Talagang totoo na minsan may mga talagang kaanak tayo na matatanda, lolo't lola natin or yung mga tito-tita natin na alam na nila yung malapit na yung katapusan. Kaya parang gusto na nila na makita kayo even for the very last time, di ba? Tapos siguro dahil isa kayo sa mga pinakamalalapit sa kanila, meron silang nais ihabilin, meron silang nais na banggitin. Yun nga lang, very unfortunate talaga minsan hindi na natin naaabutan. Kaya maniwala man kayo sa hindi, meron talagang ganitong pagkakataon na kung hindi man talaga nagpaparamdam sa inyo na literal na paramdam yung kaluluwa niya, nagpapakita sa panaginip, di ba? For sure, karamihan sa mga nakikinig sa atin ngayon makaka-relate at talagang
naka-experience na rin kahit papaano ng mga ganito. Diba? Kung meron man, i-comment nyo na yan sa ating comment section para gawin nyo na rin kung tutuusin. Kung hindi kayo makapag-email sa amin, hindi kayo makapag-Facebook message, pwede nyo na lang po ilagay dyan sa ating comment section at dyan na lang po natin ipapaka-copy-paste sa ating admin para nang sa ganun ay maisama din natin sa isang episode din ng SHS. Pasensya na rin kung may mga iba tayong mga nakikitang mga comments mula po sa ating mga previous na SHS na talaga mga kwento yun yung mga nakalagay doon. Pinapa-copy-paste pa po natin kay Admin Clay para nang sa ganun ay maisama natin sa mga compilation din natin soon. Okay? Next and last story. Once again mula kay Jen at ito po ay karugtong nung kanyang maikinikwento sa atin for the past 3 episodes na po nitong ating SHS. So ito na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So bago ko nga makalimutan pala, Sir Red, natatandaan ko na noong huling araw ng aking mga tropa sa aming bahay at nag-aayos na daw po sila ng gamit noon, napag-usapan namin na dito na sila sa amin matutulog kahit 2 beses sa isang buwan at kahit dumalaw po sila ng linggo-linggo. So sinulit na naman namin yung araw na iyon dahil matagal-tagal na naman po talaga bago masundan. So habang naliligo ako, ramdam na ramdam ko pa rin talaga na hindi lamang ako yung nasa loob ng banyo. Hanggang sa naririnig ko na po na parang nagkakagulo yung mga kasamahan ko sa labas na CR. Kinatok ako ng partner ko at sinabihang bilisan ko na daw. So paglabas ko ng banyo, tinanong ko sila kung ano ang nangyayari. Yung isa daw sa mga kaibigan namin ay nawawala yung gamit. Hindi lang po isang gamit, Sir Red, kundi lahat ng gamit niya. Kaya hinahanap daw nila pero wala silang makita. Halos lahat na nga daw po ng kasulok-sulukan ng bahay at kailaliman ng mga kasangkapan na naroroon ay hindi daw po nila nakita yung hinahanap ng mga gamit ng kaibigan namin. Hindi naman din siya pwedeng maiwanan ng mga kasama niyang pumunta dito dahil kung sabay-sabay silang pumunta dito ay sabay-sabay din dapat silang aalis. Sinabihan ko sila na maligo na muna. Total 2 naman ang banyo, meron sa baba at meron sa taas. Pero wala pong may gustong maligo sa baba kaya pa isa-isa na lamang po sila sa taas na maligo. Habang yung iba ay patuloy pa rin po sa paghahanap ng mga gamit. Naghiwa-hiwalay na nga po kaming lahat. Meron na nga sa ibaba, sa mga kwarto, kusina at sala pero hindi po talaga namin matandaan, Sir Red, yung gamit ng aming kasamahan. Napagod na nga din po kami sa kakahanap kaya no choice. Ang ginawa na lamang namin ay nag-usap-usap at sinabing dito na lang po muli sila matulog kahit pag-stay muli ng isang gabi. Sabi ko na lang din kahit maaga na lang sila na magising bukas at ipagpatuloy ang paghahanap sa gamit na nawawala. Hanggang sa nawala na sa isip namin ang paghahanap muli dahil napasarap na naman ang aming kwentuhan. Yung kwentuhan namin nung gabing iyon ay tungkol naman na sa mga kalandian, mga kalaswaan, tungkol sa mga naging kaaway hanggang sa napunta na naman sa katatakutan. Pero halos ng katatakutan na kwento nila ay tungkol sa bahay at mga na-experience nila doon. Sabi ng isa kong babaeng kaibigan, minsan daw ay nagising siya para mag-CR at nung bumalik na nga daw po siya sa kwarto namin, nagulat siya dahil parang may nagdarasal daw ng Latin. Alam niya daw na Latin yun dahil minsan ay naririnig daw po niya sa simbahan ang ganong dasal. Pero laking gulat daw niya dahil pagtingin niya sa may sala ay hindi lamang daw po isa ang nagdarasal. Oh my goodness, kinilabutan ako. Kundi talagang marami daw po. So dali-dali daw po siyang pumasok sa kwarto. Hindi niya alam kung bakit pero habang lumalalim din daw po yung tulog niya
ay parang mas lumalakas yung dasal na naririnig niya. Hanggang sa napanaginipan na nga daw po niya iyon. Sa kanyang kwento, nasa isang kubo-kubo daw siya. Sa kanyang panaginip na iyon ay kausap daw niya isang lalaki na matipuno at gwapo talaga. Hindi na rin daw po niya talaga matandaan yung eksaktong pinag-uusapan nila, pero habang nag-uusap daw silang dalawa ay bigla daw niyang nakita na nagtatakbuhan na yung mga tao sa paligid at sumisigaw ng, "Naririyan na ang mga Amerikano, magsitago na kayo!" At sa kaba daw niya ay nagtago na rin siya. Nakita niya daw na pumesto yung mga sundalo at sibilyan na may hawak na mga malalaking armas at at nagtago sa isang medyo pabundok na lupa. Doon daw sila nakikipagbarilan sa kalaban. May iba daw na Pilipinong namatay pa nga. Bigla na lang din daw po siyang nagising dahil nahulog daw siya sa hagdanan sa panaginip niya. So uminom na lamang daw siya ng tubig at pagkatapos ay natulog na muli. Hindi na rin daw po niya alam kung paano ulit niya napanaginipan yung una na kadalasan naman daw ay di na yun nauulit. Hanggang sa para nga daw pong nagpatuloy yung kanyang napanaginipan kanina. Doon ay nakita na naman daw niya na nabaril naman daw po siya sa gawing tiyan kaya agad-agad siyang ginamot ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa panaginip niyang iyon, Sir Red, ay iyak daw siya ng iyak na halos matuyo na nga po ang kanyang mga luha. Ramdam na ramdam din daw po niya ang sakit. Pero nagulat daw siya kasi nakita niya yung babae. Nagulat daw siya kasi nakita niya ang babaeng inooperahan siya at pilit inaalis yung bala at ang kanyang anak. Napasigaw na lamang daw yung kaibigan kong iyon sa kanyang panaginip at nagtatanong kung bakit pati yung anak daw niya ay isinama sa pag-aalis ng bala. Napamura pa nga daw po yung kaibigan kong ito at tinawag pang mga hayop lahat ng mga taong tumutulong sa kanya. Hindi na nga daw po niya maalala yung iba pa niyang napanaginipan hanggang sa magising siyang may luha sa gilid ng mga mata at parang may kumukurot nga daw po sa kanyang puso. Buti na lang ay nagising siya ng 7:00 ng umaga at pinilit na lamang daw po niya na wag nang makatulog ulit para hindi na daw po niya mapanaginipan pa ang kung anumang maaaring kasunod ng kanyang panaginip na iyon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Diyos ko Lord, alam niyo, naaalala ko tuloy yung isang eksena dun sa Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan. I don't know kung napanood niyo na po yung film na iyon, pero mas maganda na lang siguro basahin niyo yung novel version niya na akda po ng aking isa sa mga paborito po na writer, si Bob Ong. But anyway, dun kasi di ba yung parang yung isang kwento, isang part ng kwento kasi dito sa third story ay parang ganun kasi yung bang parang meron daw po siya na panaginipan na akala niya nagdadasal isa lang, dalawa. Pero nung pagbukas niya ng pinto, ang dami pala mga nagdarasal at para silang mga kumpul ng, alam mo yun, ng mga tao doon na nagdarasal ng pare-pareho. Diba? Na same lang yung kanilang pananalita at halos synchronize or sabay-sabay yung pagsasalita, which is very creepy para sa akin. Ikaw ba naman halimbawa? Buti na lang panaginip lang niya yon. Pero dun sa last part, yung tungkol nga dun sa tinatawag nila na parang yung recurring dreams. Ano pa ba yung ibang term nila doon kung hindi ako nagkakamali? Yung parang may sequel yung mga dream ninyo. Nakalimutan ko na yung tamang term doon, pero recurring dreams, di ba? Ano pa ba yung ibang tawag doon? Alam ko merong isang term doon pero na-lost na ako. Ay, comment nyo na lang guys para at least, di ba, i-educate nyo na lang ako just in case na may mental block ako. Basta sabi nila, natatandaan ko kasi kapag halimbawa, yung bang nanaginip ka tas bigla ka nagising,
And then pagkatulog mo ulit parang may continuity yung napanaginipan mo nung una, kaya nga parang may sequel siya na pagpatuloy lang, to be continued kumbaga. Di ba kayo ba, malimit ba kayo maka-experience nito? Kung sakali man may mga listeners po tayo ngayon at naririnig nyo itong tinatanong kong ito, pwede nyo pong sagutin kami sa pamamagitan ng pag-comment kung sakaling meron ka nga talaga na-experience or certain na dream na na-experience or napanaginipan mo na talagang nagpatuloy siya. Kung meron man, i-comment nyo na po yan dito sa baba syempre ng ating episode for today, para na sa ganun ay kapag meron tayo na namang mga usapin tungkol po sa mga recurring dreams, pwede po natin siyang ma-discuss. Pero alam nyo, katulad na lamang syempre ng lagi-lagi na po na, alam mo yon, sinasabi sa mga psychology, sa mga alam mo yon, yung mga nag-aaral tungkol sa mga sleep na ito, di ba kasi sometimes daw ito daw ay talagang brought by ito yung mga semantic memory or yung parang mga episodic na mga memories kumbaga. Parang dream is specialized memory system kasi yung nangyayari at hindi siya pwede daw pong maikonekta sa mga alam mo yung paranormal or whatsoever. Kumbaga kasi parang merong common theme yung bang naging panaginip mo. And every recurring dreams daw po ay very unique sa kahit na sinong individual for different periods of time, sabi nga nila. Pero majority daw po talaga sa mga recurring dreams na ito ay meron pong negative content which involves yung emotions of fear, sadness, anger, guilt. Yun bang parang may negative na alam mo yun, ihahatid sa'yo na emosyon pagkagising mo. Katulad ng naikwento sa atin dito, ito nga yun bang parang sabi niya meron daw pong tinamaan siya ng may mga sundalo, parang war di ba? Parang nasa kalagitnaan sila ng war. Tinamaan pa siya ng sa tiyan, and then biglang meron yung tumulong man sa kanya, kinuha yung bala, pero ba't sinama daw yung anak niya? So ano ba nangyari? Hindi kaya buntis itong kasama ninyo? Buntis kaya itong kaibigan mong ito, Jenjen, nung time na yun? Gusto ko siyang malaman. Tingnan natin sa susunod na mga konektadong kwento niya dito kung sakaling ganun. Medyo alam mo yun, napansin ko dito sa kwento ni Jenjen. Masyadong episodic din Kasi iisipin mo, mula doon sa mga pagpaparamdam ng mga unang may-ari na may nakita silang litrato na may nakasulat. And then bigla nang may tinatawag itong babae na multo doon sa bahay nila, yung Felipe, na maaaring ito Felipe na ito yung asawa niya. Na nang iwan sa kanya, na nag-cause ng depression sa kanya, kaya kinitil niya yung sarili niyang buhay. And then afterwards, kahapon, meron din tayong kwento tungkol naman doon sa parang may nakita din daw pong lalaki na nakabarong daw doon sa may hagdanan nila, which is parang pinagpapalagay ng mga kaibigan ni Jenjen na tumuloy sa bahay nila ay baka yun na yung Felipe na tinatawag nung babaeng unang nagmay-ari ng bahay, na nagmamay-ari ng mga lumang kasangkapan, yung lumang salamin na naroroon sa bahay. And then ito na, meron na namang kwento itong kanyang kaibigan na parang alam mo yun, napanaginipan niya yung certain scenario na maaaring hindi kaya ito yung nasaksihan exactly nung bahay na yun. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag talagang lumang bahay at sinabing, di ba, kung hindi ako nakakamali, 1903 daw ito itinayo. So basically talagang marami na nga yung nasaksihan ng mga hindi maganda. Kaya nga sabi ko sa inyo, talaga kapag ang isang lumang bahay at meron pong nangyari dyan na hindi kaaya-aya at talagang karumal-dumal, andyan na nakahimlay din, nakahimpil kumbaga yung negative energy na maaari pong makaapekto at mai-transfer doon sa mga kasalukuyang nakatira or kaya naman doon sa mga pwede pang tumira dyan. Hindi mawawala unless makikleanse, unless daw po ay maaapis kumbaga yung mga nilalang naririyan. Diba? At sa lahat ng ito, Jenjen, talagang inabangan nyo pa ba? Kailan pa ba kayo mag-abang ng alam mo yung worst of the worst talaga na experience bago kayo umalis? Diba? Napapaisip tuloy ako dito kay Jenjen. Parang thrill seeker siya di ba? But anyway, maraming salamat at kahit papaano nadudugtong-dugtong yung mga kwento tungkol dito sa lumang bahay na kanila pong tinirhan at binili yata sa Kamsur. Binili nyo ba yan, Jen? Tama ba yung
aalala ko. But anyway, maraming salamat po sa inyo. Once again, sa mga channel members, salamat sa pagkapit sa matigas at paghimas sa madulas. Ganun na rin yung mga newbie, yung mga silencers, yung mga nakikipagkulitan ngayon dyan sa ating live chat at sa ating premiere ngayon, at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you very much. Maraming salamat din sa lahat po na nag-aabang ng ating mga next series. Nasa process na po, production na po, at huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga sa inyo kung ano yung mga next natin na project, malalaman ninyo po sa mga susunod pang araw. Pero nakikita natin yung The Case series na kumpleto na po natin yan noong 2022 pa. Ewan ko ba't hindi na-edit last year. Pero kung nagtatanong kayo may karugtong ba yung Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House, we'll see. Pero nasa talks na kami ulit ni Mr. G.Y. Jones, ang ating isa sa mga favorite na writer. Si Draven Black ba gusto ninyo? Solid yung kanyang Aswang Anthology. Nung Gabi ng Lagim na premiere po natin nung Holy Week. At bukod pa po dyan, dahil 13 episodes po yun, 8 lang ata ang naparinig namin sa inyo. So, meron pang natitira. Ipapadinig na lang, ewan ko na i-feature na rin ata ngayon. And speaking of G.Y. Jones, ang Bayang Naglaho series po ay nasa full episode na, at naglaho na po yung mga episodes nito from chapter 1 or episode 1 to episode 21, kung hindi ako nagkakamali. So naka full episode na po yan as requested, para nang sa ganun tuloy-tuloy ang inyong pakikinig. At maraming salamat na naman sa isa na namang SHS episode. Ako po muli si Red. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan. At lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.